Sumigaw ng may pag-aalala sina Ciu Honor, Ming Shiren, at Xiaoyu, Master. Mag-ingat po kayo, Master. Malinaw na hindi kailangan ng kanilang pag-aalala. Sa 10 Absolute Array, ang tinatawag na pagkakapantay-pantay ng lahat ng nilalang, ay tumutukoy sa kawalan ng primal energy at mga cultivator, ngunit sa mundo, ano ang tunay na patas? Binaliktad ni Lasho ang kanyang mga galaw pataas. Itinaas ang Nameless Sword, pagkatapos ay hiniwa pataas sa 45 degree na anggulo. Hiniwa ng Nameless Sword ang malapad na espada ng general, at pati na rin ang leeg ng general. Mayroong snap at nahati sa dalawa ang malapad na espada. Paano ito nangyari? Lumaki ang mga mata ng sundalo, nanginginig ang kanyang mga labi, humihinga ng hindi humihinga, habang bumubuhos ang dugo mula sa kanyang leeg. Katahimikan, ang katapusan. Isang target ang napatay, kumita ng 1,000 merit points. Ang buhay na ito, bilang kapalit sa aking disipulong si Xiaoyu. Habang nagsasalita si Lasho, naramdaman niya ang natitirang pambihirang kapangyarihan ng Heavenly Writing. Nang hindi naglalabas ng mga banal na kapangyarihan, ito ay tulad ng isang patak, na pinananatiling lubhang mataas ang kanyang diwa. Napagtanto ni Liu Huan ang kabigatan ng sitwasyon at agad na tumayo upang mag-utos, ikaw, at ikaw. Umalis kayo. 2 sundalo ang mabilis na sumugod pasulong nang marinig ito, ang inyong lingkod ay susunod. Sa sandaling ito, lahat ng mga trick ay naging walang kahulugan. Ang tunay na nagtatakda ng resulta ay ang sining ng pagpatay. Biglang napagtanto ni Ciu Honor kung bakit ipinagbawal ng kanilang master ang paggamit ng primal energy sa kanilang pagsasanay. Ito ay para sa isang araw na tulad nito, para sa gayong labanan at pagpupunyagi. Si Lasho, kalmado at mahinahon, ay mahigpit na hinawakan ang Nameless Sword gamit ang kanyang hinlalaki, humakbang pasulong, at hiniwa ang mga katawan ng 2 lalaki sa isang kakaibang anggulo. Ang 2 buhay na ito, bilang kapalit kay Jiang Aijian. Nang marinig ito, si Jiang Aijian ay labis na naantig kaya halos maiyak siya. 2 buhay, isa ang higit kay Xiaoyu. Labis siyang naantig, naaalala ang mga sumunod sa kanya, alam mula sa sandaling sumunod sila sa kanya na maaari silang mamatay. Ang buhay ay kasinggan ng balahibo, ang kamatayan ay kasinggan ng simoy ng hangin. Marahil walang sino man ang makakaalala sa kanila, ngunit kusang loob nilang hinarap ang kamatayan, kontento na gawin ito. Labis na naantig si Jiang Aijian, at ang kanyang impresyon sa matandang demonyong Ji mula sa Evil Sky Pavilion ay muling nagbago. Ano ang demonyo? Ano ang kwalipikadong maging demonyo? Ang pagnanakaw ng karunungan, ang pagpapahamak sa landas, ang pagtataksil sa kabutihan, ito ba ang nagpapademonyo sa isang tao? Matagal nang nakikita ang mundo, lahat ay demonyo. Nang makita ang kanyang sariling mga tauhan na sunod-sunod na pinapatay ni Lasho, dumilim ang tingin ni Liu Huan, puno ng labis na galit, kayong dalawa, umalis kayo. Gusto kong makita kung gaano siya katagal makatatagal. Sa mga salitang ito, agad na pamwesto ang 2 general sa kaliwa at kanan, bumuo ng isang pincer attack, at kasama ng isang bug zone ng hangin ng espada, sumugod kay Lasho. Bagamat hindi nila magamit ang primal energy bilang mga cultivator ng Quenched Body Realm, ang kanilang pisikal na katangian ay malayo sa mga ordinaryong tao. Sa isang hakbang, agad na lumubog ang lupa, bumuo ng isang hukay, hawak ang matatalim na espada, marahas silang humiwa pababa. Nanatiling kalmado si Lasho, pumihit sa lugar, ang Nameless Sword ay umikot sa kanyang palad, humakbang pasulong na may nakahandang espada, tumusok siya. Pagkatapos, natuklasan ng 2 general na ang hindi mabilang na mga sitwasyon sa labanan na kanilang naisip sa kanilang mga isipan ay agad na natunaw ng hindi kapani-paniwalang galaw sa kanilang harapan. Habang nakataas pa ang kanilang mga espada sa hangin at hindi pa bumabagsak, naramdaman nilang mabilis na nauubos ang kanilang buhay mula sa hiwa. Ang paghinga at tibok ng puso ay naging mapaniil at hindi komportable, ang amoy ng dugo ay bumugso sa kanila. Habang sila ay bumabagsak, umikot ang mundo, at ang lahat ay dumilim. 2,000 puntos ng merito ang naidagdag, na hindi nagdulot ng anumang pagbabago kay Lasho. Malamig na tumingin siya sa unahan,
ang 2 buhay na ito, bilang kapalit sa aking disipulong si Ming Shuren. Nang marinig ito, nasa sabik na tinapik ni Ming Shuren si Jiang Aijian sa kanyang tabi, narinig mo ba iyon? Mayroon din akong 2 buhay. Ang nakapapasong araw ay nagpahirap sa lahat na imulat ang kanilang mga mata, at maging ang amoy ng dugo sa hangin ay naging tuyo at matapang. Ang dating payapa at kaaya-ayang Heavensville Garden ay sa isang iglap ay naging isang larangan ng digmaan. Sa mga mata ng Pavilion Lord Ji, walang kahangahangang pagpapakita ng primal energy, maging si Molly ay kulang sa nakasisilaw na forceful energy. 6 na tao ang napatay, na umaasa lamang sa labanan sa larangan ng digmaan. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa lahat ng labis na pagkabalisa, lalo na't ang 6 na namatay ay hindi mga menor de edad na figure, sila ay mula sa mga gwardya ng imperyo. Si Molly, na parang nagising mula sa isang panaginip, ay ikanaway ang kanyang kamay at sinabi, "Mga general, umatras kayo." Sa panahong ito, kahit na ang pinakamahuhusay na mga master ay walang silbi, mas mabuti pang hayaan ang mga ordinaryong sundalo ang humalili. Ilang mga bayani sa kasaysayan ang nadaig ng taktika ng nakararaming bilang. Gaano man kahusay, hindi makatatagal ang isa sa mga atake ng napakarami. Bumulala si Liu Huan, patayin ang matandang demonyong Ji. Isang gantimpala ng 10,000 tael. Ang sinumang makagagawa nito ay kakoronahan at itatalaga bilang isang ministro. Ang pahayag na ito ay may 2 implikasyon. Una, determinado siyang puksin ang Evil Sky Pavilion. Pangalawa, naghahangad siyang ideklara ang kanyang sarili bilang emperador. Sa gayong mabigat na gantimpala, tiyak na magkakaroon ng mga matatapang na kaluluwa. Ang mga kalapit na sundalo, na armado ng mahahabang sibat, ay sumugod pasulong na parang isang alon. "Matandang senior, tutulungan ko po kayo." Sumugod pasulong si Jiang Aijian, at upang itago ang kanyang paglapit, hindi niya man lang dinala ang espada ng Dragon Roar. Mukha siyang medyo mahina. Sumunod sa likuran sina Ming Shuren at Xiaoyu, pagpatay lang pala. "Matagal ko nang hindi nararamdaman ito. At ako rin. Kuya, ate." Ikanaway ni CIU Honor ang kanyang mga kamao, gusto rin niyang sumali sa labanan. Ngunit umiling si Lasho, "Protektahan ninyo lamang ang inyong sarili." Pagkasabi nito, bahagyang nanginig ang kanyang nameless sword, at lumundag siya patungo sa mga sundalong nasa harapan. Ang 1,000 taon ng mga kasanayan at karanasan sa pagpatay ay tila tunay na naging isa kay Lasho sa sandaling ito. Isang espada, isang buhay. Harangin siya. Itulak patungo kay Molly. Gumalaw si Lasho na parang kidlat, sumusuot sa pagitan ng mga sundalo, nabali at bumagsak sa lupa ang mga sibat. Kung saan man pumunta ang nameless sword, mayroon lamang mga nawawalang kaluluwa. Sunod-sunod na sumugod ang mga sundalo, ang figure ni Lasho ngayon sa kaliwa, ngayon sa kanan, ang kanyang mga galaw ay malinis at tiyak, hindi nagpapaligoy-ligoy. Si Ming Shuren, na napakatalino, ay humanga sa loob-loob sa kahusayan ng kanyang master sa labanan. Sumulyap siya sa nameless sword sa kamay ng kanyang master at nahulaan na ang espada na ito ay hindi ordinaryong sandata. Muling tumahimik ang eksena, nanatiling natural ang kilos ni Lasho, isang patak ng pulang dugo ang kumislap sa dulo ng nameless sword at, flop, na bumagsak sa lupa. "Kung gusto ninyong mamatay, wala akong pakialam kung makapatay pa ako ng ilan pa." Kung saan dumaan si Lasho, ang mga bumagsak na sundalo ay bumuo ng isang pansamantalang landas. Maraming sundalo, na hawak ang kanilang mga sibat, ang patuloy na umatras, sa huli ay natatakot pa rin. Dahil hindi na makapagpatuloy sa pagsugod, namutla ang mukha ni Molly, at umatras siya. Hindi niya inaasahan na ang matandang demonyong G mula sa Evil Sky Pavilion ay magiging napakalakas. "Harangin siya, harangin ninyo siya para sa akin. Sinumang tumakas ay parurusahan ayon sa batas militar." Nang marinig ito, daan-daang sundalo ang nag-atubiling sumugod muli. Nakita ito ni Lasho at bahagyang umiling. Sa sumunod na sandali, isang malakas na ingay ang narinig, at isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa Heavensville Villa. Pagkatapos mawala ang haligi ng liwanag, lumitaw ang isang mabangis na halimaw na may 3 sungay. Sa 10 absolute array kung saan hindi maaaring ipatawag ang primal energy, kahit na walang primal energy,
ang matatalim na pangil at mabangis na katawan ng halimaw ay hindi kayang labanan ng mga ordinaryong sundalong ito. Paano ito nangyari? Nang mapagtanto ang intensyon ni Lasho, sumugod ang halimaw sa karamihan sa ilalim ng kanilang nakapangangilabot na ekspresyon, itinaas ang kanyang paa at pinatalsik ang isang sundalo. Daan-daang sundalo ang walang oras na mag-isip, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa karamihan, ibinabagsak ang kanilang mga sibat at tumatakas sa lahat ng direksyon. Nagwala ang halimaw, pinatalsik ang sinumang sundalo sa kanyang daan. Huminto ito sa tabi ni Ming Shiren at iba pa, umupo ng nakahalukip-kap na parang isang Diyos na tagapagbantay, na pumipigil sa sinumang lumapit. Tao, kung mayroon lang nito ang matandang senior kanina pa, sino ang mga ngahas na guluhin tayo? Lumapit si Jiang Aijian sa halimaw, sinubukang haplosan ito, ngunit ang halimaw ay malalim na umungol, na nagpatakot sa kanya na agad na bawiin ang kanyang kamay. Tumawa si CIU Honor at nagkomento, hindi ka nito gusto. Nagutos si Lasho, protektahan ninyo sila. Sumunod ang halimaw, humiga at hindi na umatake pa. Marahil dahil sa mga paghihigpit ng primal energy, sapat itong matalino upang tipirin ang kanyang lakas. Natigilan sina Molly at Liu Huan. Ito ay ganap na lampas sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, maraming sundalo pa rin ang tumayo sa harap ng dalawa. Tiningnan ni Lasho ang karamihan at dahan-daw ang sinabi ko na noon, sa loob ng 10 Absolute Array, ako ay hindi magagapi. Nang makita ang matandang demonyo na si Lasho na patuloy na lumalapit, si Molly, na nagtatago sa likod ng mga sundalo, ay nagutos ng may sama ng loob, isara ang porma sayon. Umiling si Jiang Aijian at tumawa, isara ang porma sayon. Kapag na-activate na ang 10 Absolute Array, hindi ito maaaring gambalain sa loob ng kalahating oras. Hindi mo ba alam iyon nang makuha mo ang mga blueprint at kopyahin ito? Tiningnan ni Molly si Jiang Aijian, paano mo nalaman? Hindi tumugon si Jiang Aijian, nananatili pa rin ang kanyang walang baalang at mapaglarong ugali. Walang sino man ang mag-uugnay sa kanya sa kasalukuyang ikatlong prinsipe. Sa sandaling ito, sumigaw si Liu Huan, ano pa ang hinihintay ninyo? Ikaapat na kapatid, paakyatin mo ang iyong mga tauhan. Tutal, sila ay mga sundalo mula sa labas ng lungsod. Nag-iisip na pumunta rito nang hindi natatakot mamatay. Nagkibit-balikat si Liu Bing at tumawa, kapatid na emperador, wala akong kinalaman dyan. Kakaunti lang ang aking mga tauhan, at kailangan nila akong protektahan. Pagkatapos magsalita, mabilis siyang tumalikod at yumuko kay Lasho, matandang senior, wala akong kinalaman dito, kaya ko lang protektahan ang sarili ko. Hindi siya tiningnan ni Lasho kundi patuloy na humakbang pasulong, ang kapaligiran ay naging labis na tensyonado. Nabahala sina Molly at Liu Huan, nakaramdam ng nakakasakal na kawalan ng pag-asa na parang hindi tutugan ang langit at lupa sa kanilang mga panawagan. Nang sandaling iyon, isang malaking bilang ng Black Cavalry ang sumugod sa Heaven's Will Garden mula sa labas. Nang makita ito, agad na lumiwanag ang mukha ni Molly. Nakaramdam ng katiyakan si Liu Huan at agad na nag-utos, Black Cavalry, sundin ang aking utos. Patayin ang sinumang mula sa Evil Sky Pavilion na makita ninyo. Pumasok sa eksena ang Black Cavalry, na may isang matangkad na kabayo sa unahan na direktang sumusugod kay Molly. Tumabi kayo, narito na si Fan Ziwen upang sumaklolo. Nang marinig ang pangalang, Fan Ziwen, ngumiti si Molly, at humakbang pasulong upang batiin siya, General Fan, sakto ang iyong dating. Bago pa niya matapos, biglang lumaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Natigilan ang lahat, naakit sa biglaang tunog. Ito ang tunog ng isang espada na tumutusok sa laman, madaling makilala ng mga sundalo sa larangan ng digmaan. Ang pinuno ng Black Cavalry, na muling naitatag sa kanyang posisyon sa pamamagitan ng suporta ni Molly, ay isang master. Paano niya biglang sasalakayin si Molly? Tila may umusbong na kahinaan sa lalamunan ni Molly. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo upang tingnan ang espadang basa ng dugo sa kanyang tiyan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang matayog na figure ni Fan Ziwen. Ang pilak na maskara na iyon, at ang mga mata na puno ng nakamamatay na intensyon, nang makita niya ang mga matang iyon, naunawaan niya. Ikaw ba?
Tumunog ang garalgal na boses ni Leng Luo. Oo. Gaano ka katapang, Fan Ziwen? Ano ang ginagawa mo? Ang aking kanang kamay. Nag-aalab ang kanyang galit. Ang espadang ito mula kay Fan Ziwen ay hindi lamang tumama sa kanyang minamahal kundi pati na rin sa kanyang kanang kamay.